Isa ang Sapa, Vietnam sa mga sumisikat na tourist destinations nating mga Pilipino. Kaya kung inaalam mo kung paano magpunta from Hanoi to Sapa, tara, sama ka alamin natin ang detalye ng biyahe ng Sauviet na isa sa mga bus companies na nag-o-offer ng biyaheng Hanoi-Sapa. Hi, ako si Renz at nag-out of the country kami ni Mrs. para mag-celebrate ng aming anniversary. Quick rundown muna tayo sa mga important bits na dapat alam mo about Vietnam. Ang Vietnam ay isa sa mga bansang miyembro ng ASEAN kaya hindi natin kailangan ng visa papunta dito. Currently, ang piso ay equivalent to around 450 Vietnamese dong. Mas mababa ang halaga ng pera nila kaya for this video, gawin natin basis ang 100k dong is equivalent to 220 pesos at 1 million dong equivalent to 2,200 pesos para mas madali intindihin sa conversion. 1 hour late ang oras ng Vietnam kumpara sa Pilipinas, pero ang oras ng babanggitin ko or makikita mo sa upper right hand corner ng iyong screen ay ang oras ng Vietnam. Last but not the least, instead ng municipality, tinatawag nilang district ang mga bayan-bayan sa kanilang mga probinsya. Quick disclaimer lang, ni-research ko lang sa Google yung translation. Maaring mali yun nasa video. Also, i-share ko rin sa dulo ng mabilisan ang sinakyan namin pabalik ng Hanoi from Sapa, kaya stay tuned! Dumating kami sa Noi Bai International Airport sa Hanoi, Vietnam around 12:30 AM sakay ng PAL. Dito kasi sa Noi Bai ang pinakamalapit na airport sa Sapa at para makapunta ka sa Sapa from Hanoi, sasakay ka muna ng bus for around 6 hours. Siyempre dadaan muna ng immigration at dahil mahaba ang pila, around 2 AM na kami natapos dito. Paglagpas mo sa immigration, makikita mo agad ang waiting area, bilihan ng SIM card, money changer at sa dulo ang sikat na ATM withdrawal spot ng mga Pinoy dahil recommended ito ng mga Pinoy vlogs about Hanoi. Pwede mo gamitin ng GCash card mo sa Agribank ATM para makapag-withdraw ka ng up to 3 million dong per withdrawal na may transaction fee na 22k dong para may cash on hand ka kaagad. 4:45 AM nang tawagan kami ng driver ng shuttle ng bus company na sasakyan namin. Sinabi niya na naghihintay siya sa Bay 17. Dahil sa language barrier, pinakita lang ni Cristille yung online booking namin para sabihin na kami yung tinawagan niya. Yes. Okay, thank you. Nandito na tayo sa Sauviet Noi Bai office na siya ring nagsisilbing pick-up point at waiting area. Situated ito along Vivo Van Kiet, katabi ng FedEx. Ito naman ang itsura ng waiting area nila. Comfortable naman ang seats at yung tatlong pasaherong dinatnan namin ay panay lokal. Kakabasa sa mga Facebook groups and blogs, nalaman ni Mrs. ang app na Vexere, kung saan pwede ka mag-book online at mamili sa iba't ibang bus companies going to Sapa. Pwede ka rin naman mag-book sa website ng bus company na sasakyan mo tulad ng xesauviet.com.vn or g8opentour.vn instead na sa Vexere. Mas nagustuhan lang namin ang Vexere dahil dinidisplay ang lahat ng available schedule ng iba't ibang bus companies. Dalawang cabin ang binook namin online, single cabin sa taas sa halagang 400,000 dong at double cabin sa baba sa halagang 700,000 dong. Dalawa ang binook namin to make sure na may options kami sa magandang POV para sa vlog. Pero yung presyo ng lower cabin na 700k dong ay para sa 2 tao na. Katulad ng nabanggit kanina, napakaraming bus schedules ang available sa Vexere. May madaling araw, may umaga, hapon at gabi. Ang pinili namin ay 6 AM para may liwanag na habang nasa biyahe. So ibig sabihin, natulog muna kami sa waiting area sa arrival hall ng Noi Bai International Airport ng ilang oras. Nagbayad si Mrs. ng pamasahe sa driver personal Sauviet via cash sa Noi Bai ticketing office na. Nakikita rin sa app kung nasaan ang location ng bus. And based on the app, 6:20 AM ang pick-up dito sa Noi Bai office. Hindi nga lang namin alam kung bakit kailangan pa kami dalhin dito sa satellite office kung kasama naman pala ang International Airport lobby sa pick-up points. Domestic lobby, international lobby. Tapos sinundo pa kami, tapos nandito kami ngayon sa Noi Bai office. Anyway, by 6:19 AM, may dumating na maraming turistang Pinoy na pinick up sa airport. And after 20 minutes, dumating ng ride natin for today's video, ang Thaco VIP cabin bus ng Sauviet.
Hiningi muna ni Kuyang Konduktor ang mga bagahe para iligay sa estribo. And dahil essentially sleeper bus ito, bago ka sumakay, kailangan mo nang hubarin ng sapatos at ilagay sa lagayan na ipoprovide nila. Papakita mo rin ang ticket tapos ituturo sa'yo kung saan ang pwesto mo. Dito ako sabit sa baba at si Mrs. naman sa taas. So ang ride natin ay may 21 seat room capacity, syempre air conditioned, may comfortable and adjustable seats, may individual TV per cabin, blankets and pillow, mineral water, curtains for privacy, may wifi rin na hindi ko na-try kasi mabilis at reliable naman ang mobile net nila. USB port type A and type C sa likod mo for charging, aux ports, at kapag binaba mo yung curtain sa bintana, may individual reading light at customizable lighting system. Ito naman ang itsura ng bed sa taas. Pang isang tao lang at may headroom para komportable ka kapag babangon ka sa pagbaba. Maluwag ang beds at makapag-extend ka ng legs mo habang tulog. Last but not the least, may restroom. Umalis ang bus sa Noybay office ng 6:47 AM. Our journey from Hanoi to Lao Cai and Sapa. The estimated travel time to reach the center of Lao Cai City is approximately 3 hours and 30 minutes, while Sapa town is around 4 hours and 30 minutes away. To ensure a safe journey, we kindly request the following. For our drivers, please adhere to the designated speed and time. Avoid using mobile phones while operating the vehicle, refrain from speaking loudly or using offensive language, and maintain a courteous and polite demeanor. Further details, please refer to the instructions on board or contact our service staff for assistance. Enjoy your journey. Thank you and see you on your next trip. Hindi ko na napakita dahil may bus automated announcement kanina, pero kumana ng bus sa Dong 131 mula sa QL2A. From Dong 131, nandito na tayo sa Noybay Lao Cai Expressway at babaybayin natin to ng ilang oras at madadaanan ng maraming bayan ng ilang probinsya. Sa ngayon, nakalabas na tayo ng Hanoi. Welcome to Phuoc Yên City. Ito ang unang city sa Vinh Phuoc Province na madadaanan natin.
Tayo ay nasa Laptak District na ng Vinpok Province pa rin. For the most part, panay mga puno, palayan, kabahayan at paminsan-minsan sementeryo makikita natin sa kahabaan ng Noybay-Laucay Expressway hanggang sa bago umakyat ng bundok patungong Sapa. Nandito na tayo sa Law River na siya ring nagsisilbing boundary ng mga probinsya ng Vinpok at Phu-Tho. Welcome to Viet Tri City, ang capital ng Phu-Tho Province. Small portion lang na Viet Tri ang madadaanan natin, kaya pagkalipas ng ilang minuto, nandito na agad tayo sa distrito ng Phu Ninh, Phu-Tho. Ito ang Red River. Fun fact tukol dito, tinawag siyang Red River kasi pag tag-ulan, ang dami ng silt sa tubig na nagiging dahilan ng pagiging mapula ng ilog. And at this point, 1 hour na tayong nasa biyahe. Hindi ko inaasahan na mag-exit dito sa Bantang Hahua District kaya late ko na nakuhanan ng pagliko. Andito na tayo sa rest stop kilometer 98. May umakyat lang na inspektor ng bus company tapos nagpatuloy na rin agad sa biyahe after just around 5 minutes.
Nag-exit ulit ang bus dito sa bandang Yenbay pero this time para sa meal stop. Kumaliwa sa QL37. After a minute, nandito na tayo sa service station, kilometer 122, Yenbay. Halos lahat yata nagsibaba dito. So sa pagbaba mo, hindi mo na kailangan magsuot ulit ng sapatos dahil may mga sleepers na provided sa tapat ng pinto ng bus. Personally, preferred ko ang nagsi-CR sa mga bus stops at katulad sa Pinas, may donation dito kapag gagamit ka ng toilet. 3,000 dong ang hinihingi. Well-maintained ang CRNL dito. Sana all. Sari-sari mga pagkain na mabibili dito. Meron din eatery. Bumili si Mrs. ng banh mi saka sausage, kaso hindi namin nagustuhan yung sausage. Kalasa ng chorizo kasi. Sanay akong sinasahog yun pero hindi para kainin sa merienda. Mas naunang dumating itong Soviet Standard Sleeper Bus kaysa sa atin. Ito yung tatluhan yung beds na papunta rin ng Sapa. After several minutes, tinawag ng mga pasahero nila. Kami naman ni Mrs. sa bus na lang maghihintay. Paano i-ano? Umalis ang bus ng 9:03 AM pagkalipas ng more than 30 minutes sa meal stop.
Nandito na tayo sa Banyan District ng Yenbai Province. May roadworks ulit pero maiksi lang. Mula dito, ilang beses natin makikita ang Red River na halos katabi ng kalsada. Tapos, paminsan, bulubundukin ng background. Hindi ko nakuhanan pero nag-exit ang bus sa IC-14. May sumakay na pasahero so I guess may ticketing sila malapit dito at sa tapat ng Dayan Temple ang pick up. So nag-U-turn lang ang bus pabalik ng expressway.
chia sẻ, bởi vì thực sự với cái câu hỏi này của chị thì hàng ngày chúng tôi nhận đến Welcome to Lao Cai City pagkalipas ng mahigit 4 hours na biyahe mula Hanoi. cái chuyện quan hệ. Trời ơi, ông xã nhà tôi vậy là ông xã nhà tôi thì ông là Còn trong lòng thì quý trọng của các con các cháu, còn tôi rất Dadaan muna tayo saglit sa mga bus stops ng Soviet bago umakyat ng bundok papuntang Sapa. Nandito na tayo ngayon sa Binmin Crossroads at pagdating sa roundabout may bumabang lokal na pasahero. Ang pagbaba ng pasahero, kumaliwa ang bus sa DL Tran Hung Dao. Currently, tayo nasa Nguyen Hue pa rin. Then, kumana sa Station Square Road. Lumiko pagdating sa Kanyen. At kumanan ulit sa Hoptan at dito na bumaba ay sa pampasahero. Surprisingly, may sumakay rin dito.
Pagdating sa roundabout, nag-exit ang bus sa Hamngi Road. At tumawid ang bus papunta sa 4D Road dahil ito na ang daan paakyat ng Sapa. Nag-umpisa na ang zigzag pagdating natin sa Batsat District ng Lào Cai Province. And dito, bigla akong tinawag ng konduktor. Pinapapwesto nila ako sa harap. Sa tabi na raw nila ako kumuha ng video. So, for the very first time sa pagbablog ko, ang POV natin ay sa gitna ng driver at konduktor. Quay phim thu 50.000 nha. Sorry, I don't understand. Sayang nga, nakikipagkwentuhan sana sa akin yung bus crew, kaso dahil hindi sila nakakapag-English, gagamitin ko sana yung Google Interpreter. Yun nga lang, sumasabay yung nagsasalita sa talk show at masasama yun sa itatranslate ng app, kaya hindi kami magkakaintindihan. Anh ngoài cái chuyện là làm việc bằng bên ngoài thì anh cũng có một tác dụng phụ, nó làm cho ảnh hưởng đến cái sự phân cứng của Bác sĩ Hoàng Khánh Hải. Xin chào một bạn nữ trẻ 18 tuổi gọi đến chương trình. Có một loại thuốc thì có 10 viên lúc này. Alo, Hà Nội. Bắt đi thế này lại chỉ được 10 viên. Giao lúc cái đấy làm để có lên chát sức luôn, chát sức. Vẫn có trên người. Welcome sa Sapa Town ng Lào Cai Province. nó đang stress học thì làm rất là stress được không? Cái con cao của các bao nhiêu? Có thể sống giống như mẹ là chết, không phải quá lo lắng. Actually, malapit na tayo. Kumaliwa ang bus para pagpatuloy lang ang pagbagta sa Dong 4D kaso may kamote. And dito na tayo sa town proper ng Sapa at ginigising na ni Kuya yung konduktor ang mga pasahero. From the main road, pumasok ang bus sa Long Din Qua. Tapos kumanan sa kanto ng Lotus Aroma Sapa Hotel. Afterwards, kumaliwa naman sa Nguyen Dang Quay. Mà trẻ không còn trẻ nhưng mà chắc chắn là cái chuyện vợ chồng giao lưu là còn phải rất là mạnh. Finally, nandito na tayo sa ticketing office ng Soviet sa Sapa ng 12:20 PM pagkalipas ng 5 hours and 33 minutes na biyahe mula Noi Bai office. Ito na rin ang nagsisilbing endpoint ng ating biyahe. Matatagpuan ito along Nguyen Dang Quay, corner QL4D, malapit sa Sapa Night Market. Siyempre, salamat sa bus crew ng Soviet kasi surprisingly, kahit kakapanood ko ng vlogs about Vietnam na mas magulo daw sa kanila kaysa sa atin, ang kanilang mga motorista, chill ang ride natin from Hanoi to Sapa. Kasama sa binayaran mo, ang libreng shuttle service papunta sa hotel na tutuluyan mo. Although may master list sila ng mga pasahero at corresponding hotels, sinabi pa rin namin sa staff na babae na sa San Jovel kami bababa.
Halos magkakatabi rin ng mga hotel na bababa ng mga pasero, kaya dito na rin kami bumaba. Ito ang itsura ng Deluxe Mountain View Room namin sa Joville sa halagang 5,406 pesos for 3 days and 2 nights. Ang habol talaga namin sa room na ito ay ang view ng Fansipan Monorail. Ito naman ang bathroom with jumbo heater dahil sobrang lamig dito. As promised, share ko rin ang mabilisan ng journey pabalik ng Hanoi mula sa Sapa. G8 Open Tour Company naman ang sinakin namin. Sinundo kami ng shuttle ng G8 sa Joville Hotel at inatid sa ticketing office nila sa Sapa, located along QL4D corner Aurora Sapa Hotel, marapit lang sa Sapa Night Market. Nag-book rin kami sa same app at nagbayad via cash, pero pwede ka rin naman mag-book sa kanilang website na g8opentour.vn. Translate mo na lang nga sa English. Ito naman ang ride natin pabalik ng Hanoi, ang Hyundai bus ng G8 Open Tour. 720,000 dong ang pamasahe at 2:30 PM sked ng bus na binook namin at tumating ito ng 2:16 PM. Siyempre bago ako makasakay, hubarin mo muna ang sapatos mo at lalagay sa supot. This time, lower cabin lang binook namin para tipid. Halos same lang naman ang features. May adjustable seats, TV, curtains at lights. Wala nga lang CR ang bus na ito. Also, para sa amin, masikip sa double cabin para sa dalawang adult. Anyway, 2:32 PM nang malis ang bus sa terminal. For the first time, nakatulog ako ng mahaba sa isang sleeper bus. Nalaman ko tuloy na nahihilo ako kapag nakahiga mismo habang nabiyahe, kaya in-adjust namin yung bed upward para masimulate namin yung pagkakaupo sa regular na bus. Bago pa man dumating na expressway, huminto ang bus sa Tungan Rest Stop ng 3:11 PM bilang ating unang meal stop. 3,000 dong rin ang bayad sa CR dito. And 3:39 PM nang nagpatuloy ang bus sa biyahe. After a few hours, nagising na lang ulit kami ni Mrs. nang huminto naman ang bus dito sa rest stop kilometer 98 before 6 PM para sa ikalawang meal stop. Nagpatuloy ang bus sa biyahe after 40 minutes. Pabalik ng Hanoi proper, dumaan muna ang bus sa domestic airport.
Then, nagbaba rin ng mga pasahero sa Nui Bai International Airport. Afterwards, nagbaba rin ng bus sa kanilang terminal sa Ngokyang. And finally, nandito na tayo sa J8 bus stop along D. Van Dai 1 sa gitna ng Hangmam at Pi Hang Thong streets pagkalipas ng 6 hours and 20 minutes na biyahe. Mali yung nakapin sa Google Maps along Nang Nguyen, Huhan na location daw ng bus stop kasi pinuntahan namin ito at itong itsura. Mukha itong branch ng isang bangko. At dyan nagtatapos ang ating virtual commute. Sana nag-enjoy ka at nakatulong ang video. Thanks for watching!